Hi, hello po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw pong muli. Kamusta na ho kayo? Sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan, saan man ho kayo naroon. At ngayong araw ho ay pag-usapan natin ito hong lalawigan naman ho ng Cavite. Dito naman ho tayo dadako at titingnan ho natin kung ano na ho ang mga kaganapan ho dito sa lalawigan ng Cavite. Nagbabalik pong muli ang Eric's Vlog at ito ho yung lalawigan nga ho ng Cavite na talaga rin ho dinadayo ho ito ng mga maraming turista ho. Yun ho ating mga kababayan dahil ho maraming lugar ho sa Cavite ay talagang kilalang kilala ho. At ito hong lalawigan ng Cavite ay tinaguriang historical capital of the Philippines dahil dito ho pinanganak ang dati hong presidente na si Emilio Aguinaldo. Bukod ho doon ay marami din hong mga pangyayari ho na naganap ho dito sa lalawigan ng Cavite kaya siya ho ay tinawag na historical capital of the Philippines. Ito hong lalawigan ng Cavite. Ito hong lalawigan ng Cavite ay sinasabi ho nila na it is the one of the most industrial and fast-growing provinces in the Philippines. So napakabilis ho ng pag-asenso ho ng lalawigan ho na ito. Itong lalawigan ng Cavite. At ayon ho sa Wikipedia, ito ang Cavite ang the most populated provinces in the Philippines noon hong taong 2020. Ang lalawigan ho ng Cavite ay nakapaloob sa region ho ng Calabarzon at ito ho ay na-establish noong 1614. Ang kapitolyo ho ay Imus at ang pinakamalaking syudad ho ay ang bayan ho ng Dasmariñas. Ayon ho sa 2020 census, ang dami ho ng population ho dito sa lalawigan ng Cavite ay nasa 4,344,829. So yan ho ang dami ng tao ho dyan sa lalawigan ng Cavite. At ayon naman ho sa COMELEC, meron hong registered voters ang lalawigan ng Cavite ng 2,302,504 noong taong 2022. Ang una ho sa mga sikat na lugar ho sa lalawigan ng Cavite ay ito ho Tagaytay City dahil ho dito makikita ang napakagandang view ho ng Taal Volcano at bukod ho dyan ay napakarami ho papasyalan, napakalamig ng klima, marami ho prutas lalo na ho yung pinya, marami din ho karning baka na mura pa na mabibili sa Mahogany Market. At bukod ho dyan ay napakarami pong napakagandang lugar na talagang dinadayo ho ng mga turista at mga foreigners. At pagdating naman ho sa mga historical places, isa ho ang Aguinaldo Shrine na maipagmamalaki ng lalawigan ng Cavite na ito ho ay matatagpuan sa bayan ho ng Kawit, Cavite, itong Aguinaldo Shrine. Isa pa rin po sa magandang lugar dito sa lalawigan ng Cavite ay itong tinatawag nilang Mount Pico de Loro. So yun ho, dinadayo rin ho ng mga maraming mga turista at maging ang mga foreigner. So ay dinadayo itong Mount Pico de Loro. Isa pa rin po sa talagang pinupuntahan ng ating mga kababayan, lalo na ho yung mga nagmumotor, ay ito ho Kaibiyang Tunnel. So yan ho ay talagang dinadayo ho sa lalawigan ng Cavite ng ating mga kababayan.
So ito naman ho yung tinatawag na Imos Cathedral na dinadayo rin ho ng ating mga kababayan, lalo na ho pag dumarating ho yung Holy Week. At isa ho ito sa mga listahan nila na pinupuntuhan doon ho sa tinatawag na Bisita Iglesia. Isa pa pong dinadayo rin ay ito hong pasyalan ho na tinatawag nilang paradiso, kung saan ay makakita ka ng mga iba't ibang hayop sa loob, at yung mga anak mo ay personal na makakasalamuha ang mga mababait na hayop at pwedeng pakainin ito sa loob ng pasyalan pong ito. Isa pa rin ho na kasama sa listahan na talagang dinadayo ho ay itong tinatawag ho na Corregidor Island. So marami din ho mga kababayan natin at mga foreigners ang pumupunta sa lugar na ito. At pagdating naman ho sa pamahalaan ng lalawigan ng Cavite, itong si John Vic Rimulya ho ang elected governor of Cavite noon hong election 2022, kaya siya ho ay naupo mula pa noong June 30, 2022. Ito hong si Governor John Vic Rimulya. Ito ho yung resulta ng election 2022 sa pagka-governor ho sa lalawigan ng Cavite, kung saan ho nakakuha ng 1,368,199 votes ho itong si Governor John Vic Rimulya, kumpara ho sa pangalawang nakakuha ng boto na 122,590 ang boto ho ni Aguinaldo Weng, at yung iba naman hong kalaban niya ay maliit lang ho ang boto, kaya dyan ho sa eleksyon na yan ay napakalaki ho ng lamang ni Governor John Vic Rimulya. Ang pamamahala ho bilang gobernador ni Governor John Vic Rimulya ng lalawigan ng Cavite ay naputol dahil ho siya ay inappoint ni President Bongbong Marcos noong October 8, 2024 bilang bagong Secretary ng Department of Interior and Local Government, dahil ho yung dating nakaupong DILG na si Benhur Abalos ay kumandidato po na senador, kaya nabakante po ang posisyon ng DILG, at itong si John Vic Rimulya ang inappoint ni President Bongbong Marcos. At pagdating naman ho sa pagka-vice-gobernador, ang nanalo ho sa election 2022 ay itong si Athena Tolentino na nakakuha ho ng 1,196,235 votes, at ang kanyang kalaban ho na si Joseph Jamboy ay nakakuha lamang ng 205,037 votes, kaya napakalaki ho ng lamang, at naging Vice Governor ho itong si Athena Tolentino. Dahil ho sa pagkaka-appoint ni Governor John Vic Rimulya ng lalawigan ng Cavite bilang bagong Secretary ng DILG, ito pong Vice Governor na si Athena Tolentino ay umakyat ho at naging Governor ng Cavite mula pa po noong Oktubre 8, 2024, at siya ay mananatili hanggang June 30, 2025 ng taong kasalukuyan. Ito ho yung political career ni Governor Athena Tolentino, at siya ay nagsimula bilang City Councilor ng Tagaytay City noong June 30, 2019 hanggang June 30, 2022. At noong June 30, 2022, siya ay nahalal bilang Vice Governor ng lalawigan ng Cavite. At ito nga October 8, 2024, last year, ay siya ay naupo bilang Governor ng lalawigan ng Cavite. At dahil nga ho umakyat si Vice Governor Athena Tolentino bilang gobernador ng Cavite, ang naging Vice Governor naman po ng Cavite at umakyat sa pwestong yan ay ito pong si Shernan Haro.
So siya po ang naging Vice Governor ng Cavite simula ho nang ma-appoint bilang DILG Secretary ang kanilang gobernador na si John Vic Remulla. Nagsimula ho ang political career ni Vice Governor Shernan Haro noong siya ay naging board member ng 3rd District ng Cavite. At dahil nga umakyat si Governor Atina Tolentino sa pwestong pagkagobernador, itong si board member Shernan Haro ang naging vice-gobernador simula pa noong October 8, 2024 at matatapos ang kanyang termino ngayong taong June 30, 2025. Ang incumbent governor po ng lalawigan ng Cavite na si Atina Tolentino, ayon po sa COMELEC ay nag-decide na hindi ho tumakbo sa anumang posisyon sa darating ho na election 2025 sa Mayo 12. At ayon ho sa listahan ng COMELEC ay apat ho ang maglalaban sa pagka-gobernador ng Cavite ngayong 2025. Ito ay si Independent Candidate Weng Aguinaldo, Independent Candidate Jerby Berado, Independent Candidate Augusto Pera Jr. at si NUP Candidate Francisco Gabriel Remulla. So ito hong si Gabriel Remulla ang tatakbuhong gobernador ngayong 2025 para po sa lalawigan ng Cavite. Si Gabriela Remulla po ay kasalukuyang 7th District Board Member po ng lalawigan ng Cavite at siya po ay anak ng kasalukuyang Justice Secretary na si Crispin Remulla. At pagdating naman ho sa kandidato sa pagka-vice-gobernador sa lalawigan ng Cavite, ayon po sa COMELEC ay isa lang ho ang nag-file ng candidacy. Ito ay si Lakas Party Candidate Ramon Vicente Bautista. So unopposed po sa pagka-vice-gobernador ng Cavite itong si Ramon Vicente Bautista. Ito hong unopposed candidate ho sa pagka-vice-gobernador sa lalawigan ng Cavite na si Ramon Vicente Bautista ay kasalukuyan pong 2nd District Board Member ng Cavite. At siya po ay anak ng dating gobernador ng lalawigan ng Cavite at senador ng kasalukuyan, ito pong si Senator Bong Revilla. Ang nakaupuhong vice-gobernador ng lalawigan ng Cavite ay nagpasya ho na tatakbo bilang councilor ng Imus ngayon hong darating na 2025 election. Ito pong si Shernan Haro. So ito ho yung dalawang personalidad na lalaban ho sa pagka-gobernador at vice-gobernador ng lalawigan ng Cavite. Ito pong si Gabriel Remulla bilang gobernador at ito naman si Ramon Vicente Bautista bilang vice-gobernador. So lumalabas ho itong si Gabriel Remulla bilang kandidato ho ng gobernador ay meron lang hong 3 kalaban na independent, samantalang ito naman hong Vice Governor candidate na si Ramon Vicente Bautista ay unopposed. So sigurado hong siya na ho ang upong vice-gobernador ng lalawigan ho ng Cavite simula ho June 30, 25 dahil nga ho siya ay walang kalaban. So hanggang dito na lang po muna ang ating vlog. Maraming salamat po sa panonood at sa lahat po ng nag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo and God bless po.